sa ating lahat. Good morning! Happy Sunday! Welcome to church! Nakikita ko yung ngiti ng bawat isa. May I invite everyone to please stand? And we also would like to welcome to the live stream service yung ating mga kapatid na naka-tune in sa ating Facebook live stream. Ayan. Magandang umaga mga bata! Good morning! Kumusta ang ating nakaraang linggo? I'm sure lahat tayo ay pinagpala, ano? Talagang na-witness natin ang kabutihan ng Panginoon sa nakaraang linggo na tayo ay na-expose, no, sa Kanyang grace and mercies. Kaya naman tayo ay sama-samang magpupuri sa Kanya. Pero bago yon, tayo ay dumako sa panalangin. Let's all pray. Aming Diyos Ama, tunay na Ikaw ay dakila at napakabuti mo sa iyong mga anak. Naririto po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Ang aming mga puso, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo. Buo, Panginoon, na kami ay lumalapit. Dahil gusto ka namin makita, Panginoon, gusto ka namin makasama. At nais namin mag-awitan, Panginoon, at mag-enjoy sa presensya mo, magbabad sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil binigay niyo ito, itong pagkakataon na ito sa amin. Walang pumipigil sa amin, Panginoon. We are here because we want to be with you. At Panginoon, maraming salamat sa iyong mga biyaya. Maraming salamat dahil hindi mo kami inaalis sa iyong isipan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng aming araw-araw na pangangailangan, kagalingan sa may mga sakit, Panginoon, pag-aliw at kasiyahan, kaligayahan sa mga taong nalulungkot o nalulumbay. Panginoon, Ikaw ang aming kailangan. At maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy na Ika'y pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Kami patawarin mo, Panginoon, sa mga kasalanan namin. Linisin mo, pakalinisin mo ang aming mga puso at isipan. At gamitin mo kami, Panginoon, para sa magandang gawain ng iyong simbahan. Patuloy na kami umaasa sa iyo. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyong pangalan ay gagawin namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay malulugot at magagalak, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo. Sambahin ka, Panginoon, dahil ikaw ay dakila. Ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, tingnan naman natin ang ating mga katabi ngayon. Kumustahin natin sila. Kumusta ang nakaraang linggo? Ate, kuya, kumusta na? Kayo ba ay nagagalak na makasama kami? Ayan, tayo ay magpupuri sa Panginoon. Tunay nga ako'y nagagalak na muli ka
ay matatagpuan sa Mateo 22 verses 34 to 40 ang salita ng Diyos version. Nang mabalitaan ng mga Pariseo na walang magawa ang mga Saduceo kay Jesus, nagtipon silang muli at lumapit sa Kanya. Ang isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ay nagtanong kay Jesus para subukin siya. Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong isip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Lahat, ang buong kautusan at ang isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Amen. At dahil inutos ng Panginoon, no, meron tayong guidance. And that's why we thank the Lord. Kasi we are in this world na talagang kasama ang Panginoon. Tama ba? Patuloy tayo nagpapasalamat, may pinagdadaanan man, may blessing man, nandyan ang Panginoon. Kaya patuloy tayo na umawit, magpuri at magpasalamat sa Panginoon.
malulungkot, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ibulong mo sa kanan. Kasama natin ang Diyos. Sa kaliwa naman, ibulong mo. Kasama natin ang Diyos. Sa likod mo, ibulong mo sa likod. Kasama natin ang Diyos. Isigaw naman natin. Kasama natin ang Diyos. 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 Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Yeah, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yeah, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Tunay yan, nakasama natin ang Panginoon. Sa sabi sa kaliwat kanan, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, no? Amen. And rapat lang na nandito tayo sa kanyang bahay-sambahan, sama-samang magpupuri, itataas ang pangalan niya sa ating kalagitnaan. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Meron man tayong pagpapala or meron tayong pinagdadaanan, nandyan siya. Let's take this time, no, to pour our hearts para sa Panginoon. Yung pag-awit, yung pagsayaw, yung pagsamba, it's between you and the Lord. Huwag mong pakialaman yung katabi mo, kaliwat kanan mo. Again, ang pagsambang ito ay ikaw at ang Panginoon. Let this song be a personal prayer, song of prayer for us para sa Panginoon. Let's continue to the attitude of worship. Awitan natin siya.
Tayo manalangin. Opo, dakilang Diyos, salamat sa muli pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin na kami ay magkasama-sama upang itaas ang iyong dakilang pangalan dito sa Paco Baptist Church. Dinadalangin namin patuloy ang iyong presensya. Napukawin mo ang aming mga puso't isipan upang ang mensahe na iyong ibibigay ngayong umaga sa pamamagitan ng iyong mensaherong itinalaga ngayon, si Arnel. Dakilain ka, Panginoon, ng bawat isa. Tunay na ang iyong layunin ay hindi lamang ipaunawa ang iyong mga katotohanan, ang iyong mga kalooban, kundi pati ang iyong pag-ibig na patuloy mo ipinapaunawa, patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kahit ang mga batang nandito ngayon. Nawa, bigay mo sa kanila ang karunungan, pagmamahal na ibinigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo. Makita nawa nila na ang napakadakilang layunin mo ay hindi lamang sa mga naunang henerasyon hanggang sa kanilang panahon, sa mga batang nakikinig ngayon. Nawa maunawaan nila na ang pagsamba, pananampalataya sa iyong anak na si Jesus ay isang dakilang grasya na kanilang mararanasan, kanilang mapanhahawakan hanggang sa kanilang paglaki, pagtanda, sa lahat ng kanilang lalakbayin hanggang sa kanila'y maging mga ganap. Ganap sa kanilang mga layunin hanggang sa kanilang paglaki, hanggang magkapamilya. Purihin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng mga batang ito. At ganun din, Panginoon, patuloy namin idinadalangin ang mga kasama namin na wala dito sa bahay-sambahan. Si Pastor at Sister Laura, alam ninyo kung ano ang kanilang kalalagayan hinaharap. Ganun din ang aming mga kapatid na wala dito. Nandun, nakikinig sa lives. Ingatan mo at punuin ang kanilang mga puso't isip kung paano mo kami pinaranas dito sa pamamagitan ng awitan at gagawin mong mensahe. Salamat po. Patuloy mong pukawin ang bawat isa. Ipaunawa na ang mensahe mo ay marapat at dapat isa puso. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning. God is good. And all the time. Yan po, isang privilege po no, na tayo po magamit ng Panginoon upang makapagbahagi o makapagbigay ng mensahe niya sa umagang ito. Mag-uumpisa po ako sa isang tanong no na have you ever failed in something you deeply love? O failed in someone you deeply love? No? Naranasan na ba natin 'yon na minsan may minamahal tayo, no? Someone na minamahal natin and nabigo natin or hindi natin na-meet yung expectation o no? Hindi lang siya maliit na pagkakamali, but a moment you wish you could undo. No, isang bagay na sana hindi na lang nangyari, no? A moment that stays in your memory. A moment that makes you question yourself. No? Sa tatalakayin po natin sa umagang ito po, no? Sa John chapter 21, na-experience po ito ni Peter, no? Background lang po sa story, no, na between Jesus and Peter. No, earlier sa mga verses po, sa John chapter 13 pa lang, nagsabi na si Peter, nag-declare si Peter, no? Strong, di ba? Kilala natin si Peter, strong ang kanyang personality. Talagang bukal sa puso niya yung pagmamahal niya sa Panginoon. Even sinabi niya pa na handa siyang mamatay para sa Panginoon. I know po, kapag tayo tinanong ngayon, no? Mahal ba natin ang Panginoon? Yan. Hindi tayo magdadalawang isip na sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. But the real question is, talaga bang minimin natin yon? O talaga bang bukal ito sa ating mga puso? Kagaya nga nung nangyari kay Peter, no? Nung sinabi niya kay Jesus na mamamatay ako, handa akong mamatay para sa iyo. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipagkakaila mo ko ng 3 beses bago tumilao kang manok. Di ba? Alam natin yung sa story po, di ba? So, fast forward, no? Nangyari nga yung sinabi ng Panginoon doon kay Peter. And talagang nung na-realize ni Peter yon, nung tumilao kang manok, no, na-realize niya, naalala niya yung sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya na i-deny niya ng 3 beses. And then, imagine, no? Imagine niyo yung, ano kaya yung naramdaman ni Peter? No?
Nag-ano siya, di ba? Nagsisi siya. Then yun na nga, dumating na yung panahon, muli nabuhay si Jesus. And the tomb is empty, no? Hope is alive. So nabuhay muli yung pag-asa, no? Nakitang muli si Jesus ng kanyang mga disipulo. But Peter is still carrying the weight of what he did. Imagine nyo, no? Walang naging nung time na dininay ni Peter si Jesus. Hanggang sa pinako siya sa krus. Hindi nakapag-sorry sa ginawa niya, si Peter. No? Imagine nyo yung, sorry po. Imagine nyo yung bigat na yun na dala-dala ni Peter, no? Na sa minamahal nga lang natin, no? May nagawa lang tayong, sobrang bigat na. Paano pa sa Panginoon? Then, fast forward po ulit nun, in John chapter 21, Jesus meets the disciples by the Sea of Galilee. They have gone back to fishing. Jesus prepares breakfast for them. And there, beside the charcoal fire, the same kind of fire that warmed Peter's hands that the night he denied Christ, Jesus speaks to Peter. And he asks one simple question. Simon, son of John, do you love me more than this? No? Hindi tinanong ni Jesus sa kanya, why did you fail me? O why were you weak? O can I trust you again? Hindi muli naparoon si Jesus. Hindi tinanong si Peter para sumbatan siya, no? O questionin siya bakit ganun yung ginawa ni Peter. Kundi isang question lang, no? Do you love me? Naparoon si Jesus, tinanong muli ni Jesus si Peter, no? Para kasi i-restore siya, no? Doon sa pagkaka-deny ni Peter kay Jesus Christ. Kasi hindi sila nagkaroon ng no? Imagine yung pag-ibig ng Panginoon kay Peter, no? And he asked it 3 times. Each time Peter answers, Jesus responds with a command. Feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. No? 3 beses tinanong ni Jesus si Peter This teaches us something very important. No? Sabi sa John 21, verses 15 to 17, ayan, basahin ko po. After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. 17. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. So, pag kayo ba tanungin ng
Ayun, katulad noon, no, tinanong ni Jesus si Peter. 3 beses ka tanungin ng mahal mo na kung mahal mo ba siya. And then sinagot mo naman, kino-confirm mo naman na mahal mo siya. Anong mararamdaman niyo? No, 'di ba? Minsan parang makukulitan na tayo. Hindi ka ba kumbaga mag-question ka ngayon, hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? No? Pag-ibig ang pundasyon ng tunay na paglilingkod, no? Bakit ho ba tayo naririto sa umagang ito, no? Para lang ba wala lang, may para may magawa lang. Naririto po tayo dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Unang-una, amen po. Hindi tayo naglilingkod dahil napipilitan, kundi dahil tayo ay umiibig. Umiibig tayo sa ating Diyos. Kaya po tayo nandito, excited, no? Magpuri sa Panginoon. Ngayong umaga po, we will look at 3 areas that this passage teaches us to love. Itong John chapter 21 verse 15 to 17. No? 3 bagay po ang makikita natin dito, no? Una, love the master, love the ministry, love the minister. Ayan, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Lord God, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity, Lord God, na binigay niyo sa akin, Panginoon, makapagbahagi ng iyong salita, Lord God, sa umagang ito. Patuloy kayo ang kumilos, Panginoon, kayo ang manguna. Ikaw ang makita, Panginoon, ng bawat isa. Makita namin, Lord God, ang itinuturo mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. As we study your word, magbulay-bulay kami sa iyong salita, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ayun po, una, no, ipinapakita dito sa passage is, love the master. Jesus begins with love. Before niya banggitin about sheep, before he talks about responsibility, before he talks about leadership, he talks about relationship. No, 'di ba? Yung una, tinanong niya si Peter, "Do you love me more than this?" So, una munang kino-confirm ni Jesus dito, no? Kung mahal ba siya ni Peter. So, supreme love. This reminds us that our relationship with Christ must come first. No? Yun ang dapat pinakauna. Posibleng active tayo sa ministry, no? Talagang todo tayo, no? Pero malayo pala tayo kay Christ. Posibleng nagsiserve tayo publicly, but deep inside may mga struggles pala tayo. Jesus does not first ask about Peter's skills. He asked about Peter's heart. No? Alam na ni Lord yung yung kakayahan ni Peter.
no? Minsan sa atin din, kahit may mga skills na tayo, halimbawa, magaling tayo sa pag-lead, pag-speak, o tayo na pinaka-matalino, talented, no? Pero hindi pala si Lord yung una sa atin o priority natin. Hindi pala si Lord yung dinidesire ng heart natin. May problema. No? Na-remember natin, sabi sa 1 Corinthians 13, di ba yung verses 1 to 3, na nasa iyo man ang lahat ng kakayanan, no? Ngunit wala ka namang pag-ibig, para lamang tayong bumabatingaw o symbol na bumabatingaw, clanging cymbals, no? Ibig sabihin walang saysay yun. So dapat nauuna talaga lagi ang pag-ibig natin. Unang-una sa Panginoon. Brothers and sisters, Christ must be first in our lives, in our hearts. Hindi ministry, no? Hindi position, hindi rin reputation. If we love the ministry more than we love the master, our service becomes performance. Totoo po? No? Kapag mas minamahalaga natin yung ministry more than sa Panginoon, sa iba tayo naglilingkod, hindi sa Panginoon. No? Kundi mas pinaglilingkuran natin yung mga sarili nating kagustuhan o nagiging performance na lang siya. Peter answers, Lord, you know that I love you. Jesus already knew Peter's failure. He knew the denial. He knew the weakness. Yet he still asked. Bakit? Bakit tinanong pa rin ni Jesus si Peter? No? Because love must be examined honestly. It must be sincere. So, gustong ma-confirm talaga ng Panginoon, no? Na totoo yung pag-declare ni Peter na mahal niya si Lord. It is easy to say, I love the Lord, but love is shown in obedience. So, hindi lang dapat sa salita, no? Na sinasabi natin si Lord, but nakikita sa pagsunod natin, no? Sa pamumuhay natin. Ipinapakita ng pamumuhay natin, no? Kung talagang mahal natin ang Panginoon. Jesus said in John 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Love is not just emotion. Love is loyalty. Love is faithfulness. So kinakailangan talaga ang pag-ibig, no? Nakikita sa pagsunod po. So question, if Jesus removed your ministry but kept Himself, would you still love Him? No, pag tinanggalan ba tayo ng Panginoon ng ministry? No, kanina na-discuss namin sa Sunday School, di ba? Yung mga Sunday School teachers. Natanong ko rin to sa kanila kanina. Kapag tinanggal ba sila ng Lord sa pagtuturo, still mamahalin pa rin nila ang Panginoon? Kasi yun ang calling mo di ba?
Doon ka masaya yung ministry mo eh. Doon mo pinapakita na love mo si Lord. Kaya ka nagpapatuloy sa ministry. Pero pag nawala na yung recognition, title, no? Yung public role mo, mananatili ba yung pag-ibig mo kay Christ? Pero sabi nga ng mga Sunday school, hindi naman sila nakakatanggap ng reputation eh. So sabi ko nga, isa na yung patunay, no? Na kahit wala silang natatanggap na acknowledgement or patunay yun na mahal nila ang Lord, no? Hindi na dapat kailangan na mapansin tayo ng iba, no? Para lang enjoy natin na ipakita yung pagmamahal natin sa Lord. Kasi alam naman natin, di ba, na kahit nag-iisa lang tayo, ginagawa natin yung tungkulin natin sa Panginoon. Nakikita yan ng Lord, di ba? And alam natin na siya ang re-reward sa atin. So, love the Master first. Pangalawa, love the ministry. After Peter says he loves Jesus, Jesus says, feed my sheep. So, nakita niyo po yung kasunod nun. Hindi lang basta i-declare mo na mahal mo si Jesus. So, may kalakip yun na may kasunod yun, ang sabi ni Jesus, sinasabi mo palang mahal mo ako, then feed my sheep. The love for Christ produces care for people. O yung care natin sa mga tupa ng Panginoon. Kagaya nga pag nasa ministry tayo, halimbawa nga sa Sunday school, may mga kabataan dyan, di ba? Dapat, sinasabi mo mahal mo ang Panginoon, minamahal mo rin yung mga kabataan, no? Kaya ka nga dyan nagtsatsaga bang, maganda bang, kaya nga love na, nag-e-enjoy ka, o nagagalak ka, nagtsatsaga, hindi ba? Nag-e-enjoy ka na magturo sa mga kabataan, no? Isang pagpapatunay yon na minamahal mo ang Panginoon. If we truly love the Lord, we will care about what He cares about. And He cares about His sheep. Yun nga po, no? Reminder din sa atin yung Hebrews chapter 6 verse 10. No? That God is not unjust to forget our work and labor of love. Ministry is not just work. It is a privilege. Tama po? Naniniwala kayo doon? Privilege po yun, no? Na makasama ka sa gawain ng Panginoon. Isipin niyo po, may masihigit pa ba sa ministry ng Lord? And yet, no, tayo yung ginamit ng Panginoon, no?
tayo ang ipinartner ng Lord sa kanyang ministry. Di ba mas mamotivate tayo niyan, no? Na paglingkuran ng Panginoon. That is grace. And ministry requires faithfulness. No? There will be times of fatigue, there will be sacrifices, there will be moments when no one notices your effort. Dumarating po ang panahon na, 'di ba, napapagod tayo. Ang dami nating mga sacrifice ng mga opportunities. 'Di ba? There are times na walang nakakapansin sa atin, sa mga ginagawa natin. No? But still, nagre-remain tayong faithful sa Panginoon. And doon, nagpapakita po talaga na ang pag-ibig natin ay sa Panginoon. No? Hindi sa tao lang. When you love the ministry, you remain steady. Amen po. Kung talagang mahal mo ang ministry, mananatili ka dyan. No? No matter the circumstances, no? Mga pagsubok na dinaranas. Kaya nga po, itinataas ko po yung mga nasa ministries, no? Na talagang nagpapagamit sa Panginoon, no? Nagki-care sa sheep ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Although wala tayong walang mga sahod, di ba? No? Bakit tayo nagpapatuloy? Because of love natin sa Panginoon. No? Kaya tinataas ko po kayo, si Lord ang bahala sa inyo. Kayo mga faithful na nananatili sa Panginoon. Hindi tayo seasonal Christian dapat. No? Nandyan lang kapag may mga achievements ang church. No? Nakikita lang kapag may celebration ang church. Pero kapag dumaranas na ng trials, iilan na lang yung nakikita. Pag sa dumaranas ng trials, iilan lang ang mag-absorb. No? Pero pagdating na napagtagumpayan na yung trials, hindi ka naglilingkod, depende sa mood. Hindi ka agad sumusuko kapag may problema. No? Yun yung tunay na nagmamahal sa ministry ng Panginoon. And remember this, no? Jesus said, "My sheep, they are not our sheep." No? Minsan kasi sa ministry akala na natin tayo na yung yung nagmamay-ari, tayo na yung masusunod, no? Tayo na yung shepherd. But sinabi ng Lord, "Feed my sheep." Ipinagkatiwala lang sa atin, no? Sila na nasa mga ministries natin, sa Sunday school, sa praise and worship, di ba?
Lahat naman ng may mga itinalagang leader ang Panginoon, di ba? Kaya sa ating mga leader, tayo pinagkatiwalaan lang ng Panginoon. The ministry does not belong to us. The people we serve belong to Christ. We are stewards. So do not love the position. Love the responsibility. No? Yung position hindi yan pang sayo lang pang habang buhay. No? Balang araw, meron at merong gagamitin muli ang Panginoon. Do not seek applause, seek faithfulness. When love for Christ is strong, service becomes joyful, not burdensome. Tama po? Tama po ba? When love for Christ is strong, nagiging joyful ang pagseserbisyo natin. No? Paglilingkod natin sa Panginoon. Tignan nyo nga yung mga katabi nyo kung nagpipicture pa ng joyfulness. O mukha na bang napapagod na? Oo. Example natin, si Nanay Liling. Talagang excited na excited siya pumupunta sa church. Makapaglingkod lang siya sa Panginoon. Yan, isa po itong kapag makita natin na ang bawat isa ay nagagalak sa paglilingkod, no? Isang patunay yan na ang love ng bawat isa ay sa Panginoon, sa Panginoong Hesus. Pangatlo po, love the minister. Finally, this passage also reminds us to value those whom God calls to shepherd His people. Sabi sa Hebrews 13 verse 17, that leaders watch out for your souls. Seryosong po yun, napaka-serious na responsibilidad po nun. No? Nilalab po ba natin ang ating minister? Na-imagine ko po si Pas Ben, no? Yan, hello Pas Ben, kasama po natin siya sa... Shout out po kay Pastor Ben, Tita Lau. Shout out. Kasama po natin sila sa online. Hindi man natin sila kasama physical, but I know spiritually kasama natin sila. And I imagine ko po, no, yung responsibilidad ng isang itinalaga ng Diyos na mag-shepherd ng kanyang mga sheep, which is yun nga, yung tungkulin po ng isang pastor. Kaya rin po ako hirap na hirap i-accept yung calling na yan No, kasi alam ko po yung nakikita ko po. Nakikita ko po yung bigat ng responsibilidad, no. Imagine niyo po si pastor, bawat isa sa atin nire-remember niya, no? Ipinapanalangin tayo ng ating pastor. And then may problema sa atin. Problema din niya. Imagine mo lahat may problema. No? Imagine mo yung dala-dala ng ating pastor. Kaya nga, hindi po sila perfect. Tao rin sila, no? Napapagod din.
nadidiscourage. They carry burdens that others may not see. No? Minsan hindi lang makita natin si pastor, pangiti-ngiti, ganyan. No? One way to show love for Christ is to support those He has called to lead. I hope and I pray na lahat naman tayo dito no, sinusuportahan natin yung ating leader. Amen po? Appreciate their calling, assist in the work, affirm them in prayer. No? Kagaya naman po ng ginagawa natin ngayon, no? Yun nga, may pagsusubok nga sa ating church ngayon. May sinusubok ang ating pastor, no? May sakit po siya, and then ayun, dahil minamahal natin ang Panginoon, minamahal natin ang ministry ng Panginoon, ang minister ng Panginoon. Ito po tayo ngayon, nagpapatuloy tayo. And isa rin po siguro na gustong ituro sa atin ng Panginoon, no, na darating ang panahon na kailangan may step up, no? And nagagalak po ako sa Panginoon. Nagpupuri ako sa Panginoon dahil ang church po natin talagang makikita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi nga, si pastor, hindi tayo na naging stagnant lang o, no? Hindi na umusad. And yet, yun nga, may nag-step up. And I believe po na tinuturuan din tayo ng Panginoon, no? Pagdating ng panahon. Instead of criticizing quickly, pray sincerely. Instead of adding burden, be a partner in the ministry. So yun, hindi tayo nagiging burden ngayon kay pastor, no? Kasi nagiging partner tayo ngayon ni pastor sa ministry. No? Nakapagpatuloy pa rin tayo. A healthy church is one where members love Christ, serve faithfully, and support their leaders prayerfully. No? Pinapanalangin po ba natin lagi si pastor? Amen. Mga leaders natin, yung church mismo, no? Yung bumubuo po ng church. But yun nga, dahil nga kailangan love natin ang minister, no? Yung mga tinalaga ng Diyos. Doon mapapakita natin na talagang mahal natin si Christ. So, yun, pansin niyo po, the order is important po, no? Na love the master, love the ministry, and the minister, no? When we love the master, we will serve in the ministry. And we will support the minister. Tama po? Magkakaano po sila, magkakakonekta, no? Hindi pwedeng sabi mo, love mo ang master and then wala kang ginagawa sa ministry ng Panginoon. No? Andiyan ka lang, attend ka lang, tapos ng preaching, uwi na, tapos next Sunday uli.
No? And then, kasama din nun yung pag-support natin sa ating mga leaders, no? Sa nagmi-minister sa atin. But if love for Christ grows cold, everything becomes a routine. No? Kapag na routine na lang sa'yo yan, yung paglilingkod, no? Wala nang kagalakan, no? Parang minsan nakikita ka na lang nila, tulala ka na lang. Tulala ka na lang ganun. Patunay po 'yun na baka hindi na baka nanlalamig na yung pag-ibig mo sa Panginoon, no? Meron pong nire-remind tayo diyan sa Revelation chapter 2. No, kung may mga Bibles po kayo, sa verse 4 and 5. Wait lang, anuin ko po yung Tagalog version. Pahayag 2, verses 4 and 5. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. No, kagaya nung nangyari nga doon sa Church of Ephesus, okay naman sila, okay sila sa Lord, no, yung mga ginagawa nila. Sumusunod sila sa sa Panginoon. But then may isang hindi naging sa kanila sa Lord. Kumbaga, nanlamig sila, no? Nalimutan nila yung first love nila, which is si Christ, si God, no? Then anong sabi ni God kapag hindi sila manumbalik, kukunin ang ilawan nila. No? No, so sana, katulad nung ginawa nga ni Jesus kay Peter, no? Dumating sa point na si Peter di ba, na-deny niya si Jesus. And then hindi sila nagkaroon ng closure ba, hindi nakapag si Peter sa kanya. But naging ang ginawa ng Panginoon, no, ni-restore niya si Peter. So ganun din tayo, no? Kung may time na fail natin si God, o may mga pinangako tayo sa Panginoon na hindi pa natin natupad or nagagampanan. Sabi ng Lord lang, pinapanumbalik tayo ng Panginoon. Jesus wants to restore us. Ngayon, tinatanong din tayo ng Panginoon, no? Do you love me more than this? He's not asking how busy you are. He is not asking how long you have been in church. He is not asking how much you have accomplished. Tinatanong ng Panginoon yung sa puso natin. Do you love the Lord? More than this, yung mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan natin. Yung mga profession natin, no? It's between you and the Lord na lang po, no? If your love has grown weak, He invites you back. No? If you have failed like Peter did, restoration is possible.
Because where there is love restored, there is calling restored. Ayun, kung medyo nanlalamig man tayo, ini-invite tayo muli ng Panginoon, no? Balikan natin yung first love natin, yung unang na-encounter natin, si Jesus, no? Final challenge. Love the Master, surrender fully. Love the ministry, serve faithfully. If you love the minister, support prayerfully. No? Magagawa po ba natin ang mga yan? Amen. Dahil mahal natin ang Panginoon. Amen. Dear Heavenly Father, nagpupuri kami, nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Pag-ibig, Panginoon, na handang magpatawad, Panginoon, sa tuwing kami may mga pagkukulang, Lord God. Patuloy, Panginoon, turuan mo kami, Lord God, to love you more. Nang sa gayon, Lord God, mamahalin din namin ang iyong ministry, ang iyong minister, Panginoon, ang inyong mga lingkod, Lord God. Salamat sa pagtuturo mo sa amin sa oras na ito, Lord God. Patuloy maitanim namin ito sa aming mga puso. Masunod namin patuloy ang iyong kalooban, Lord God. Ang lahat ng ito, Panginoon, tinataas namin, pinasalamatan namin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Na-bless po ba tayo sa umagang ito? Siyempre, dahil napakaganda yung mensahe na pinaparating sa atin. Maraming salamat sa tubi pastor natin, si Brad Arnel. So, maraming salamat, Brad, sa mga mensahe na pinapalala sa bawat isa sa atin. So, napakaganda yun, yung mga tinatanong ni Jesus Christ. Simon Pedro, 3 beses na tinatanong, di ba? Mahal mo ba ako? Oo nga naman, Guro, mahal kita. Alam mo naman, mahal kita eh. Pero nang 3 bagay siya na nagtanong, para siyang nalungkot. Dahil siguro, dahil sa nabasa ng ating Panginoon na medyo nang lalamig si Peter sa kanyang pananampalataya, kaya tinatanong niya ulit, na siya parang nalungkot talaga siya. So kung i-apply po sa atin, sa ating mga pananampalataya ngayon, alam natin, mahal natin ang Panginoon, di ba? Kahit sino tatanungin natin, mahal na mahal namin ang Panginoon. Kung i-rotate po natin ngayon
totoo kaya na talagang mahal din tayo sa Panginoon? Parang ganun ba? So, nawa sa ating pagmamahal. Dahil ang una nagmahal sa atin ang Panginoon. Kaya minahalin natin ang Panginoon dahil siya ang nagunang nagmahal sa atin. Amen mo ba? So, nawa yung mga kalooban ng Panginoon ay ating magawa natin din. Ano po ba ang mga gawa natin, ano po ba yung mga kautusan natin Panginoon? So, di ba sabi niya, kailangan humayo ka, papangaral mo yung salita. So, isang malaking, yun ang nais ng Panginoon na napapoporihan siya. Yun ang pinaka-importante na yung mga, kasi napakarami rin na mga kaluluwa na hindi pa nakakarinig talaga ng salita or nakakarinig na ng salita ng Panginoon, bagamat hindi naman sinusunod ang kalooban ng Diyos. So napaka-importante po na palalahanan natin sila kasi minsan po mayroon po tayong na-encounter. Although sa akin kasi sa pamilya ko hanggang ngayon para wala kong may prove na dahil hindi ko pa rin sila talaga nadala rito eh. Kaya nga sabi ko, Lord, kung talagang kalooban niyo na ayaw mapapahamak yung pamilya ko, tulungan niyo ako. Kausapin mo sila. Dahil ginawa ko naman din ang lahat eh. Kaya sabi ko, Lord, kung talagang mahal mo sila, kung may pagmamahal ka sa kanila, sabi mo naman na marami pang mga tupa na hindi pa nakapasok sa halwa, di ba? So nais din niya may pasok sa halwa yung mga tupa na yon. Ngayon, Lord, kung kasama sa yung mga tupa na tinatawag niyo, kung kasama siya, ako naniniwala na itong mga tupa na to may papasok din sa halwa. Nawa pong urihin ng Panginoon dahil minsan po nagsishare tayo ng salita niya, naipag-share din po tayo sa mga hindi pa po talaga nananampalataya. So, purihin ang Panginoon na nawa ipagpatuloy nila yung mga nasisiran po natin na talagang madala natin sa bahay panambahan. At matutukan at lumalalim po talaga sa pananampalataya. Ayun po, maraming salamat. At may bisita nga pala tayo, ano? Kung sino po itong bisita, maaari lang po na tumayo, ha? So, mamaya na lang. Mamaya na, pagbalik na. Announcement na lang po tayo. Okay. Thank you po, Brother Harold. Yung bisita po natin ngayon si John Elberis ba ito? John, ano to Elberis? Okay. Taga Obisis Barrio, Banana, Kapitbahay niyo to? Invite niyo to? Oo, invite niyo, di ba? Okay. Maraming salamat sa Brother Anong, sa pamilya niyo. Maraming salamat na nakadala kayo ng kaluluwa rito. Alam niyo, pag nakadala kayo ng kaluluwa sa maraming mga anghel na nagagalak doon sa langit pag nakapagdala tayo ng kaluluwa sa church. Maraming salamat sa buhay niyo po, Brother Danong. So, announcement po, yung pinakamahalagang natin sa first fruit offering March 29, 2026. Please pray for willing, cheerful heart as we give our praise and peace to the Lord. Panalangin po natin to, nawa talagang may bibigay natin ang pinakadabis po sa ating pagbibigay po papuri sa Panginoon.
Ang pangalawa po sa DBDS scheduled this year 2026 for FACO April 27 Monday. And May 2 Saturday for Cebu. May 12 Tuesday. May 14 Thursday. DBDS training start later at 2 to 4. Ngayon ba ito? 4 p.m. Okay. Start na pala ito nung last week. Okay. Last Sunday, nag-start na. So remember for cleaning schedule next week. Assign group 2, lead by Bro Harold Cabal. Sa inyo na to, bro. Kami nakasunod yan. So, bago po tayo magbigay ng i-ano ko lang po yung bago po tayo magbibigay ng kaloob natin. Mag-ano lang ako ng verse dun sa, alam ko, gasgas na tong verse na to eh. Yung John 6:38. Kasi alam natin, marami po talaga tayong mga expenses ngayon. Kakatukin namin ang inyong mga puso, ang bawat isa sa atin. Kung mayroon naman po tayo mga, dahil napakarami natin mga expenses, dahil po sa mga DBDs natin po, mga kapatid. So, kailangan po talaga natin kung may mga extrang amount po tayo, dahil sinasabi po ng John 8:38, no? Magbigay at kayo bibigyan ng Diyos, liklik, siksik at dumapa pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang sukatan na binibigay nyo sa inyo, siya rin ang sukatan na ibibigay sa kanila. So maraming salamat po. O tayo po magbibigay na ng kaloob sa ating Panginoong Diyos. Wala. Okay, panalangin na po natin to. Tayo po yung moko at manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pinupurihan namin po, Panginoon, yung katapatan, ang inyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkakalob nyo sa amin po, Panginoon. Nawa po, Lord, nabigyan mo po kami na mga opportunity po, Panginoon. Extra financial po, Panginoon, para may dagdag po namin po sa may mga pangangailangan sa inyong tahanan, Lord. Dahil sinasabi ninyong banal na aklat, huwag mo kong subukan sa mga bagay na yan. Dahil may pang 10 bahagi yung kinikita, kung di ko pagbubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos lahat ng mga pagpapala. Dakilang Diyos, alam namin, Lord, na alam niyo po ang aming mga puso. Nawa po, Panginoon, may gamit niyo po kami, magagamit niyo, nais po namin na mapapagamit sa inyo, kung loobin po niyo, mararapatin po, Panginoon, at magpagbigay din po kami sa may mga fridges, mga mission, lahat po namin, lahat ng pangangailangan dito sa inyong tahanan po, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Higit po, Panginoon, sa mga pinagtatrabahuhan, i-bless na po, Panginoon, upang magpagpatuloy po, Panginoon, na mag-overflowing po, Panginoon, na makapagbigay kami ng kaluguran sa inyo, alang-alang sa aming mga pagbabalik ng kaloob sa inyo po, Panginoon. At Lord,
maraming salamat sa bawat isa sa amin. Sa papaalaala niyo po, Panginoon, sa patungkol po sa aming pagmamahal. Kaya po kami nagkaroon ng pagmamahal sa inyo dahil kayo ang unang nagmahal sa amin po, Ama. Nawa po, Lord, ipagpatuloy po, Panginoon, nagagabayan po kami sa lahat. Lahat-lahat po, Panginoon. At ito po yung sinasamog dinadalangin sa ngalan butong na si Jesus. Amen. Walang ano dito. Meron ba? Ano pa? Okay. Yes. Ito pa yung birthday celebrant po. Sa February 17, 27, sorry po. Start sa 15, si Tati Aida Jalmasco. Nung 16 po, si Jocelyn Mylene De Leon. Happy birthday, kapatid. And February 27, si Cornelius Jalmasco. Happy birthday, mga kapatid. Nawa marami pang birthday na darating sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Thank you po. Sige po, we are inviting everyone to please stand. Tunay nga na patuloy tayong isurrender ang ating mga buhay sa Panginoon. And all will follow. Tama ba? Yung pag-ibig natin sa Panginoon, sa worker niya, and also sa ating mga kapatiran. Pinagpapasalamat natin ito sa Panginoon kasi malaya tayo na magsama-samang manambahan, no, dito sa iglesia ng Panginoon. Sige nga, pakitignan nga yung katabi mo. Nakikita ba, sumasalamin ba ang pag-ibig ng Panginoon? Of course, no, sa mga ngiti at pagmamahal na binibigay natin to our Lord, no? Patuloy na awitan natin siya at pasalamatan. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal
Opo, dakilang Diyos, kami patuloy na magsasaya sa piling mo. Dahil tunay at napakabuti ang iyong layunin sa bawat isa sa amin. Ang iyong layunin na kami ay makapamuhay kahit sa gitna ng masalimuot na aming kapaliguran. Kayo ay pinapakita na hindi nagiging hadlang ang aming mga kapaligiran upang kami ay makaranas ng kapayapaan, pag-ibig mula sa iyo. At salamat po sa mensahe na iyong ibinigay sa umagang ito sa pamamagitan ng iyong mensahirong na si Arnel. Salamat po at ang iyong layunin hindi base lamang sa mga educational attainment or antas ng grado sa paaralan. Kung ikaw ay tumawag upang maglingkod sa iyo, nakatingin ka sa puso ng bawat isa. Kaya naman po, napakadakila ninyo dahil hindi ninyo ipinapakita sa iisang aspeto lamang ng tao ang iyong paggamit at iyong pagpapakita na kami ay mga bahagi ng iyong ministry. Ang bawat isa ay binigyan mo ng opportunity na magamit, makasama, maging bahagi upang maipahayag ang iyong dakilang layunin sa mundong ito. Kaya naman po, aming panalangin na ang mga mensahe na aming tinatanggap mula sa iyo ay makapagpatatag sa aming mga paninindigan, pananampalataya, upang kung saan man kami naroon, kami ay magliwanag, makita sa aming mga buhay na kayo ay nasa amin. Kayo ang nagdadala sa amin kung saan man kami naroon. Kaya nawa po, maging malinaw sa bawat isa sa amin na kami ay nagtataglay ng iyong dakilang kapangyarihan, pag-ibig, mga karunungan na nagdadala papunta sa kapayapaan, karunungan na magbibigay ng sapat na kaunawaan, karunungan mula sa inyo na magdadala sa amin sa tunay na pagmamahal sa lahat ng nais mong maabot. Salamat po sa pamamagitan ng Paco Baptist Church. Kami ay nagkakasama-sama at sa pamamagitan ng aming leader, si Pastor Ruben Rimondo at si Sister Laura, at lahat ng mga lingkod na ginagamit ninyo. Patuloy mong pagpalain, pukawin, na kami ay iyong itinalaga sa isang dakilang layunin. Magamit, maipakita sa buong mundo na ang Diyos na nag-utos ay tunay, dakila, banal. Purihin ka sa bawat isa sa amin, maging kasangkapan nawa kami sa iyong ministry. Pagpalain mo ang bawat isa hanggang sa aming paghiwa-hiwalay. Kayo na nakakapag-ingat, patuloy na magdadala sa amin sa harapan ninyo
paalalahanan mo kaming ang banal na Espiritu ay patuloy na nagre-remind sa amin. Ganon din ang aming mga mahal sa buhay na wala sa aming piling. Panalangin namin, maranasan nawa nila ang mga pagpapalang aming natatanggap. Pagalingin mo ang mga may sakit ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen.